Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo ay sama-sama sa pagbulay-bulay dito sa ating quiet time. Basahin po natin Filipos chapter 4 verse 5. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Isa sa bunga ng Espiritu na ating mababasa ay ang gentleness. Alam niyo po itong gentleness ay kahulugan pala nito ay kabutihang loob. Ang gentleness ay isa sa mga nadidisregard sapagkat kapag tayo ay nakadama ng galit, no? Hindi natin nagustuhan ang isang bagay, nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, ito ay nakikita sa ating mga mukha, sa ating mga expressions, at nakikita at nahahayag sa ating mga labi. Di ba po? Ang konteksto ng talatang ito ay conclusion ni Pablo para sa mga taga Filipos na kung saan hinihikayat niya ang iglesia na maging gentle. Hinihikayat niya na sa lahat ng pagkilos, sa lahat ng ginagawa ay magkaroon ng gentleness. Kaya isinulat ni Pablo ito na kung saan ang konteksto ng conflict, persecutions, no? At dito ay ipinakita ni Pablo na he is so concerned with the church. No? Concerned siya sa church. Mga kapatid, we are the church. Tayo ang iglesia. Hindi ang building, hindi ang mga walls, hindi ang anumang bagay, kundi tayo bilang katawan ni Kristo, ang iglesia. Kaya para kay Pablo maging pamumuhay natin, sa ating pamumuhay ay magkaroon tayo ng kahinahunan, kagandahang loob bilang mananampalataya na tayo bilang iglesia ay maging dako ng kagalakan, maging dako ng pagkakaisa, maging dako ng reconciliation. Nang sa ganon, nahayag na tayo ay mahinahon sa ating pamumuhay. Kaya ibig sabihin ay pinapayo ni Pablo sa mga Kristiyano na maging reasonable. Huwag tayong mag-react ng walang kadahilanan. Huwag tayong mag-react ng wala tayong katibayan. Huwag tayong mag-react kung hindi pa natin naririnig ang lahat ng bahagi, no? Lahat ng involved. Kaya bilang tao, tayo ay mag-mature bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, umunlad ang ating pananampalataya, maging mature tayo kung paano natin i-handle ang mga conflicts na kung saan makita na tayo bilang mananampalataya ay nagbubunga ang banal na Espiritu, nakikita sa atin ang kagalakan, ang pag-ibig, kapayapaan, katapatan, at ang kahinahunan. Ang pagtitiyaga, maging matyaga tayo sa bawat isa, sapagkat ang Diyos ay naging matyaga sa atin. Ang Diyos ay mahinahon sa atin. Kaya sa layunin ng ating pamumuhay, sa bawat araw at sitwasyon, piliin nating maging mahinahon. Sapagkat ito ay nagpapahayag ng kahandaan sa pagdating ng ating Panginoon, na mas iniisip natin na ang Diyos ay maghari sa atin, mas binibigyan natin ng pagpapahalaga ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay, sapagkat anumang mabanggit natin, anumang maging expressions natin, tumatatak na yan sa ating kapwa. Ano ang nais mong maging marka sa buhay ng ibang tao? Anong nais mo na makilala ka ng mga tao? Hangarin natin na makilala tayo ng mga mananampalatayang umuunlad, nagmamature, nag-grow, at Kristiyano o mananampalataya na may kahinahunan. A gentle Christian can handle conflicts with love, with care, with joy, at nananatiling tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya sa lahat ng ating gagawin at sasabihin, pag-isipan natin mabuti, sapagkat ang Diyos, batid niya ang ating mga puso. Gayun din naman, nahahayag kung paano tayo naging pagpapala
sa ating kapwa. Kristiyano ka, mananampalataya ka, o hindi ka pa mananampalataya. Bilang tao, bilang Kristiyano, inaasahan na tayo ay maging mahinahon sapagkat tayo ay mga katiwala ng Panginoon ng kanyang kawan ng ating kapwa. Kaya tayo ay maging matyaga na maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Tayo manalangin. Dakila ka, O Diyos, Diyos na mahinahon, Diyos na nagpapakita sa amin ng dakilang kapahayagan ng pag-ibig. Maghari ka po sa amin, O Diyos. Tulungan mo kami na mag-mature sa aming buhay, mananampalataya. Tulungan mo kami na maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Kung dumating man, O Diyos, ang conflict sa loob ng bahay, among magkakapatid, magkakamag-anak, maging sa conflict sa iglesia, conflict sa trabaho, conflict sa saan man sila naroroon. Lagi naming maalala, manahan sa aming puso na kami ay Kristiyano na pinapangunahan ng iyong banal na Espiritu at nawa kami ay magbunga ng kahinahunan. Ang aming buhay ay magbunga ng kahinahunan na nagiging pagpapala sa iba. O Diyos, lagi namin mapagtagumpayan ang anumang conflicts, anumang disagreements, mga arguments, mga di pagkakaunawaan, at mapalitan ito ng pag-ibig, pagpapatawad, paunawa, at kahinahunan. Kaya to Diyos, sa lahat ng aming hakbangin, iisipin, sasabihin, maging instrumento kami ng kapayapaan, pagkakaisa, pagpapanumbalik, at ng pag-ibig na nagdudulot ng dakilang fellowship, nagdudulot ng pagkakaisa sa layuning mabigyan ka ng kalwalhatian. Sa iyo, O Diyos, kami nagtitiwala na tutulungan mo kami, gagabayan mo kami, at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, you will empower us. You will make us matured Christian. Maraming salamat po, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, be gentle. God bless everyone.